Ay nako, Diyos mio. Mhm. Biyahe daw ng Japan, putang ina. Nilunop na yung Pilipinas. Nagja-Japan-Japan pa. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, pasensya na ha kung nakakapagmura ako. Alam nyo kung bakit? Hindi na kasi ako bata eh. Naranasan ko na kasing gumastos at maghanap buhay eh. Kaya hindi kaya maganda. Nagpakapagod ka magtrabaho tapos magbabayad ka ng tax, kakaltasan ka pa ng kung ano-ano kalalaking tax. Tapos yung tax mo pupunta lang sa wala. Kasi may binoto na para sa tao, pero ang ginawa, lakwatsa lang. Sorry to say ha. Ha? Sorry to say. Mga kababayan na nanonood sa akin, pasensya kayo kung mapamura ako. Kahit kayo. Kahit nasa comment section kayo, sabihin nyo sa akin, di ba kayo mapamura? Putragis na yan. Kung ikaw ay isang adult, kung ikaw ay nasa adult stage na, alam mo maghanap buhay, hindi madali. Alam mo magtrabaho, hindi madali, lalong-lalo na sa mga OFW. Hindi madali maging OFW to sa kalalaki ng tax na binabayaran natin. Pinapadala natin sa Pilipinas, kalalaki ng kaltas. Oo. Tapos hanggang ngayon, hindi pa tapos kontrata mo, may placement fee ka pa. Tapos, makikita-kita mo, yung nanalo para sa tao, putang ina, wala. Hindi ka ba mapapamura niyan? Pasensya na sa mga nanonood sa akin, ha? Yeah? Pasensya na kayo sa mga nanonood sa akin kung bakit ako nagmura. At least yung pagmumura ko may dignidad. Hindi ako katulad ng mga vlogger ni Sarah nagmumura, puro naman fake news. O bakit? Magmumura sila ngayon kasi binaha? Kasi nasaan si BBM? Bakit? Si Sarah, anong function ni Sarah? Tatanggap lang ng sweldo? Bakit? Hindi lang naman si BBM ang politiko ah. Ngayon, binaha ang Maynila, binaha ang San Juan, binaha ang Quezon City. Bakit yung isuisi kay Marcos? Sino ba ang mayor ng mga lugar na yan? Kaya nga tinayo dyan ang LGU Local Government Unit Kasi sila yung mga ngasiwa, sila yung mag-asikaso. O bakit si Marcos pa? O kung si Marcos pa pala ang magresolba sa problema sa baha ng San Juan, Manila at Quezon City, di dapat wala ng mayor, wala ng mga kagawad, wala ng mga barangay chairman, wala ng vice mayor, wala ng city councilor, wala ng local government unit kung ang presidente lang din pala ang gagalaw. Di ba? Bago nyo hanapin ang presidente, isipin nyo may mga mayor dyan. Pareho sa Davao. Puro daw droga sa Davao. Saan naman yung mayor dyan sa Davao? Pareho sa Maynila. Puro daw ba? Di ba may mayor ang Maynila? Baha daw sa Quezon City. Baha daw sa San Juan. Baha daw sa Santa Mesa. Baha daw sa Marikina. Baha sa Cainta. Di ba may mga local government dyan? Bakit nyo isisi kay Marcos? Mga DDS. Di ba? Kung meron mang unang sisihin sa mataas na posisyon, mauna si Sarah. Bakit? Mababa si Sarah, bago mo sisihin yung pinakamataas, sisihin mo muna yung nasa baba. Una, halimbawa, may baha sa barangay, sinong sisihin mo? Si Marcos o yung barangay chairman? Yung barangay chairman. Kasi kung ginampanan niya yung pagiging barangay chairman niya at yung mga kagawad dyan, bahain tayo dito, gawa tayo ng solusyon para hindi pumasok ang baha. Di tapos. Ngayon, baha sa syudad. Di ba may mayor, may vice mayor, may city councilor? Di kung gumawa ng ayos ang vice mayor, mayor at city councilor, di sana walang baha dyan. Bakit kay Marcos agad? Pangalawa, baha ang buong Maynila. Baha ang buong bansa. Bago mo sisihin ang presidente, dumaan ka muna sa vice presidente kasi mas mababa siya. Di ba? Ganun naman yan. Bakit diretso ka kay Marcos sisihin? So anong kwenta ng mga mayor, vice president, congressman, gobernur, chairman, barangay chairman, kagawad? Ano, tatanggap sila ng sweldo, tapos si Marcos lang din pala ang magagawa? Tanginang yan. Di tama nga ang sinabi ko na tanggalin ang local government, palitan ng pulis. Naalala nyo sa ibang bansa? Walang kagawad, walang
Walang chairman, meron sheriff. Kaya sa mga DDS, kapag may baha ang Pilipinas, ang sisihin agad presidente. Uy, bago kayo magsisi, may local government oh. Diba? Bago nyo sisihin, pag namatay lahat ng local government, kung nakangiti yan, magaganda ang bahay, magaganda ang sasakyan, malalaki ang bahay, putang ina, yun ang sisihin ninyo. Huwag ang presidente. Una, sinasahuran sila at binoto sila ng kanilang mga constituent or nasasakupan kasi para mag-asikaso sila dyan sa kanilang lalawigan, lungsod. Bakit isisi nyo kay Marcos? Noon ba na nagkaroon ng flood control project dyan? Sino ba ang humarap? Si Marcos o ang local government at ang DPWH? Di ba ang local government? Ngayon, kung nawala ang pondo dyan sa flood control, bakit nyo isisi kay Marcos? Bakit hindi nyo sisihin yung local government? Di ba? Ito ang sabi. Sabi ni Pokemon, look at the flood in Davao, you're blaming Sara too. Bakit? Mayor si Sara dyan dati sino ba ang sisihin natin? Nandyan si Baste. Binaha ang Davao. Sino sisihin natin? Si Marcos? Asan si Baste? Asan si Pulong? Di ba nandyan yung Vice President? Tatlo yan sila may katungkulan, no? Mayor, Congressman, Vice President. Bakit yung baha sa Davao hindi maresolba? Ngayon, tatanungin niyo ako, bakit ko sisihin si Sara? Lugar niya yan eh. Take note, si Marcos hindi nag-mayor sa Ilocos. Si Sara nag-mayor bago nag-vice president. Hindi ba alam ni Sara ang kuan dyan, ang blueprint? Kung saan ang galing ang baha, saan matatapos ang baha? Ano, Pokemon, kaya mo pa? Bakit daw si Sara sisihin? Mayor si Sara dyan eh. Bago nag-vice president, nag-mayor siya dyan. Ngayon, kapatid niya, mayor din dyan. Kapatid niya, congressman din dyan. So, sino sisihin natin? Si Kitty Duterte? Si Hanilet? Aba, Pokemon, baka natulog ka. Di ba? Baka natulog ka. Ngayon, tatanungin mo ko, bakit mga Duterte sisihin ko? Sila ang may hawak dyan eh. Sino ba ang mayor ng Davao? Duterte. Sinong congressman ng Davao? Duterte. Sinong vice president? Duterte. So, sinong sisihin natin? Si Nograles? Di ba? Ano, Pokemon? Asan ka na? Sino ba ang may hawak ng local government ng Davao? Di ba mga Duterte? Alangan man sisihin natin si Nograles. Di ba? Ano na, Pokemon? Diyan tayo eh. Bago kasi, sabi ko nga sa inyo, Pokemon eh, bago bumira, bago mag-comment, tignan yung mabuti. Kung hindi bababalik sa inyo yung comment, una, natural sisihin natin Duterte, kay Duterte ang may hawak eh. Diba? Alangan man sisihin natin si Nograles, ayaw nyo nga iboto eh. Kung binoto nyo si Nograles, tapos na sana yung baha dyan. Diba? Pokemon, natawa ka. Natawa ka sa comment mo, no? Kasi sino ba naman dapat ang sisihin ng Davao? Si Duterte naman ang may hawak. Davao City ha, klaro ko lang, city. Kasi pag sinabi mong Davao, sasabihin na naman mga DDS, city lang sila. Ano daw? That's why I blame BBM. Wow! Kaya daw si BBM ang sisihin niya. Putang ina nyo, mga DDS, ang tatangan nyo. Yeah. Kaya bago kayo mangsisi kay BBM, sisihin nyo muna yung mga nandyan sa local government. Yeah. Kasi una, noong ginawa ang palpak na flood control dyan, sino bang humarap si BBM? Di ba ang DPWH at ang mga mayor, congressman? Ngayon kung palpak ang proyekto dyan, sa kanilang nasasakupan, hindi kasalanan ni Marcos dyan. Kasalanan niya ng mayor at congressman. Di ba? Sila ang pumirma niyan eh. Bakit? Do you think mapatayo yung flood control dyan kung hindi pipirma si congressman at si mayor? Di ba? Ano? Tapos ngayon, kasalanan ni BBM? Kung may mga flood control na bumagsak? Sino bang pumirma?
Hindi matatayo ang palpak ng flood control kung hindi pipirma si mayor, hindi pipirma si congressman. Sino bang congressman? Sino bang mayor sa Davao? Sino Grales? Diyan tayo eh. 'Di ba? Kaya mga kababayan, nag-react si Baligod. Isa din to si Baligod. Puro kasinungalingan, hindi nagtanda. Tanda-tanda na, sinungaling pa rin. Ito na, mga kababayan, reaksyon ni Baligod dito kay Bini Abante. Sabi ni Baligod, mga kababayan, ayan basahin ko mula ito sa news ngayon, page. Dapat magpa-check up na si Bini Abante, sabi ni Baligod. May patutsada matapos hanapin ni Abante si BP Sara sa gitna ng baha. Nagbigay ng matinding reaksyon si Attorney Baligod matapos hanapin ni Manila 6th District Representative Bini Abante Jr. si Vice President Sara Duterte sa gitna ng matinding baha sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Sa isang Facebook post, kwestiyon ni Baligod kung bakit si Vice Presidente umano hinahanap ni Abante sa halip na si PBBM. Ngayon na matindi ang pagbaha sa NCR o sa Luzon, hinahanap ni Abante si BP pero hindi niya hinahanap ang presidente. Ayan nga, in-explain ko nga, di ba? Attorney Baligod, kung nanood ka sa akin, natural hanapin talaga ni Bini Abante si BP Sara. Bakit? Kasi si Bini Abante, nakita niya si BBM lumusong sa baha. Si Sara, ni minsan simula nung umupo na Vice President, hindi mo nga makita na inapak sa tubig, baha yung paa niya. Di ba? Natural lang yan, Attorney Baligod, kung nanood ka man sa akin, yan, imposible hindi ka nanood sa akin. Di ba? Nasa listahan ako ni Katibinag. Di ba? Nasa listahan ako ni Katibinag. Imposible. Na hindi kayo nanood sa akin. Bakit daw si Sara ang hanapin, hindi si BBM? Si BBM, hindi mo na dapat hanapin kasi kung may dilubyo, nandun agad, automatic yan. Cebu nga, ayaw kay BBM, pinuntahan ni. Ito, bigyan kita example Attorney Baligod. Sa Cebu nga, na puro DDS doon, ayaw kay Marcos, pinuntahan ni Marcos. Pero si Sara, na supporter ang taga Cebu, hindi ko naman nila lahat, anong dala? Andun sa patay, dumiretso, kinausap yung patay. Dito mo makikita kung gaano ka-ipokritong Vice President ang taong yan. Imbis na sa halip na tulungan niya yung mga naglangoy-langoy doon na kailangan ng bangka, tulungan niya yung mga nadagana na humihinga pa. Alam mo ginawa ni Sara? Dumiretso doon sa burol. Kahit naman magtutuwad-tuwad ka dyan, magbilang ka ng bulbul mo, magbilangkad ka dyan, galaw-galawin mo yung tinggil mo, hindi na babangon yung patay. Dapat ang pinuntahan mo at una mong hinatupag ay yung mga nadaganan doon na humihinga pa. Yung mga nabukol, nasugat, nabugbog. Hatiran mo tubig. Hatiran mo ng trapal. Wala Ang unang ginawa niya, pinuntahan niya yung patay. Ano gagawin mo na sa patay? Nagnakaw ka na nga confidential fund, sabi nila Cheka, ni Acosta. Ultimo ba ng kape? Magpapalibre ka pa rin. Ito si Sara. Ito tandaan ninyo. Lagi niyo pagkatandaan, huwag niyong walain sa isip ninyo. Kapag may lindol, may baha, may sunog, si Sara, sa patay dumidiretso. Hindi absent sa patayan. Biruin mo, yung sa burol nga ni Mima, gusto nga pumuntay. Diba? Ay, Diyos ko. Lagi niyong pagkatandaan, mga DDS. Kapag ka may namatay, expected yan, mauna si Sara dun. Pero yung mga nadagana na humihinga pa na kailangan ng tubig, mga kababayan, hindi mo siya makita dun. Kapag ka sa kagipitan, si BBM ang makita mo doon. Shelter, tent, relief goods, ayuda, tubig, ilaw, si BBM ang makikita mo doon. Pero pag patay, putang ina si Sara, hindi pa nabalsa mo yung patay, nandun na siya, binubulungan na niya, iboto nyo ako pagka 2028, multuhin mo si Marcos, ganyan yan. Ganyan ang estilo ni Sara, mga kababayan. Lakwatserang Ilocana, hello po. Kaya ang reaksyon ko at makomento ko lang kay Attorney Baligod, natural hanapin ni Bini Abante si Sara. Bakit? Si BBM, hindi mo kailangan hanapin kaya nagtatrabaho yung tao. Biruin nyo, nagtatrabaho na lahat-lahat. Nagkasakit, sasabihin pa nyo, may colon cancer, may colostomy bag, namatay, na hospital sa St. Luke's. Kaso mali yung pagka-info na hospital, tapos nandun sa mga bata. Ano si BBM, bata?
'Di ba? Ay naku, mga kababayan. Natural hanapin ni Bini Abante si Sarah. Bakit? Kada may dilubyo si Sarah hindi nakikita. Oh, kita nyo? Nilindol ang Cebu, binaha ang Cebu. May nakita kang Sarah? Nung nilindol ang Cebu, nasaan si Sarah? Kakauwi, galing dahig, dumiretsos patay. Nung binaha ang Cebu, nasaan si Sarah? Nandun sa Cagbalete, Quezon, nag-outing. May fire dance pa siya doong nalalaman. Asan si BBM? Andun, kinausap yung mga mayor, congressman, gobernur. Kung ano ang gagawin sa mga hospital, sa mga tent, sa mga tubig, sa mga pagkain. Nung nilindol sa Jensa, nasaan si Sarah? Dumating pang 5 araw na, nagdala ng tent, butas pa. Putang ina. Tapos nakita mo, ang daming nabiktima doon sa lindol sa Jensa, nawala ng bahay. Nagpadala ng lugaw. Lugaw na nga lang, bago mo makain, lista muna. Paano kung nalumpo na yung tao? Lugaw na nga lang, kailangan pa lista. Nalumpo ka na lahat-lahat, lilista ka pa, tatakbo ka pa doon sa counter ng lugawan. Nakita mo naman yung lugaw. 5 galong tubig, 1 kilong bigas, tang inang yan. Kita mo yan? Nalumpo ka na lahat-lahat, nadaganan ka na ng malalaking kahoy, nabagsakan ka ng puno, nabagsakan ka ng bahay. Tapos bago ka makakain lugaw, lista muna. Ang inang yan. May palista-lista pa kayong nalalaman, tapos pagdating ninyo sa COA, puro naman acknowledgement. Luso mo, Sarah. Nagluluko mo yung taong bayan. Lugaw na nga lang, palista-lista ka pa, tapos pagdating sa COA, acknowledgement lang naman ginagawa mo, may palista-lista ka pang nalalaman. Inang yan. Okay sana, maintindihan ka namin kung naglilista-lista ka bago ka mag-distribute ng lugaw, kung nagbigay ka ng original na resibo. Ang ibinigay mo, acknowledgement lang eh. Di ba? May palista-lista ka pa kung mata-mata lang din naman pala resibo mo, sulat kamay. Di ba? Ngayon, mga DDS, intindihin yung mabuti. Ano ang sabi ng COA? Ang confidential fund ni Sarah, acknowledgement lang, walang resibo. So, anong kwenta nung palista-lista niya sa lugaw? Kung ilang tao kumain, marunong naman silang gumawa ng pirma. Marunong nga silang gumawa ng peking pangalan at pirma. Tapos may palista-lista pa. Luso mo, Sarah. Mahiya-hiya ka naman pag may time. Kapal ng mukha mo. Diba? Totoo naman Bakit? Hindi ba totoo? May palista-lista sa lugaw. Lugaw na nga lang, lista-lista pa. Tapos pagdating sa COA, acknowledgement receipt niyan, sulat kamay. Tang inang yan. Maintindihan ka ng taong bayan na lista bago kain. Kung ibigay mo ay original receipt. Binigay mo sulat kamay, parang bumili ka lang sa karinderya ng 3 serve na ulam, isulat mo yan ate. Imbis 50 ang serve, gawin mo 120 para makatubo naman ako. Ganun yun, acknowledgement, sulat kamay. Imbis na 10,000 lang gastos, ginawang 1 million. Di ba? At saka bakit magpalista-lista pa kayo? Magaling naman kayo mag-imbento ng pangalan. Diyos ko, bakit yung sasabihin imbento ng pangalan? Sino ba si Merigris Piatos? Naipakita nyo na ba? Sino ba si Ricardo Uwese? Sino ba si Andy Lim at si Pikit? Naipakita nyo ba? Di ba puro imbentong pangalan yan? Nakita nyo naman sa investigasyon ng NBI, 5 pirma, 1 tao lang gumagawa, pa iba-ibang pangalan, pare-pareho pirma. Di ba? Chupaeng and kay Ma'am Christine. Sino si Maluwang? Sino si Makati Pukiko? Apakadaming pangalan doon. Napa si Gina Hasa. Chinupa siya. Fininger siya. Di ba kagaling-galing nyo gumawa ng pangalan? Tapos may palista-lista pa kayo doon sa lugaw? Animal? Kaya Attorney Baligod, natural hanapin ni Bini Abante si Sarah kasi bakit? Puro na lang kapag ka may bumagsak si BBM, kaya hindi na kailangan hanapin si BBM Bakit? Barilas ng Zamboanga ang sisihin si BBM na naman. Di ba? Tignan nyo, hindi naman involved si BBM doon sa pamamaril ng estudyante. Si BBM na naman may kasalanan. Tapos ngayon, pag si Sarah hinahanap, nagagalit kayo. Tanginan nyo Ma'am Biyabeng, hello po. Tanginang tong mga DDS. Kapag ka may baha, kasalanan ni BBM. Kapag ka may barilan estudyante, kasalanan ni BBM.
Kapag si Sarah hinahanap, bakit daw hindi hanapin si BBM? Pagod na kami sa kakarinig pangalang BBM. Pagka nanganak ng marami, si BBM may kasalanan. Nung nagkantutan sila, hindi naman referee si BBM. Kapag ka walang bigas, si BBM may kasalanan. Kapag ka nasunugan, si BBM may kasalanan. Kapag ka nahubusan ng kondom, padulas, si BBM may kasalanan. Kapag walang pambili ng magic sarap, si BBM may kasalanan. Tapos ngayon, pag si Sarah hinahanap, nagagalit kaya? Kulang na nga lang si BBM. Kada nakakagat yung dila. Bakit? Kasi araw-araw pinag-uusapan. Kita mo yan?